Shabbat Shalom mga kapatiran dito sa Assembly of Yahuwah Philippines. Ngayon po ay 10/05/2025 at 6:28 na po ng umaga. Araw po ng linggo ngayon at kayo ngayon ay nag-observe mga kapatid ng High Shabbat, or shall we say this is the great eighth day of the Sukkot mga kapatid. Sa pitong araw o pitong gabi nasa tulda tayo natutulog mga kapatid, at ngayon ay pang-walong araw mga kapatid. So this is now the eighth day of the Sukkot celebration mga kapatid. So tuwing taong-taon ito ay ginagawa natin mga kapatid upang i-observe ang Great Day nito, at may mga mensahe si Abba Yahuwah sa bawat isa sa atin, lalo na mga kapatid sa ating buhay, sa ating journey bilang mananampalataya ni Abba Yahuwah and Yahushua. So please allow me to share our PowerPoint na kung saan ating pagbulay-bulayan ang mga salita ni Abba Yahuwah, mga kapatid. So, nasa uh, 8-day celebration tayo, mga kapatid. And on this 8-day celebration, meron tayong mga mahalagang bagay na kailangan i-remind ang ating sarili, mga kapatid, on the light of His Word. So, we call it the 8-day celebration of Yahuwah and Yahushua, mga kapatid. Meron tayong dinagdag dito na the last great day. Yun ang ating dinagdag. Okay? 8-day celebration of Yahuwah and Yahushua is the last great day. Bakit kaya matatawag na last great day ang 8-day celebration of this following after Sukkot, mga kapatid? Meron ba tayong reference na mababasa? Mamaya mga kapatid, meron tayong reference na babasahin patungkol dito sa phrase na yan, the last great day. Kung napapansin ninyo yung ating mga daily reading, matuklasan mo yan na nabasa na natin yan mga kapatid. Saan makikita itong the last great day. So expect tayo na may mga readings tayo mga kapatid. So I hope na your scripture is ready to participate kung ano man po yung ating mga babasahin later on as we proceed mga kapatid. Paliwanag ko po sandali itong Taalyam 35 verse 15 hanggang sa verse 16. Nagagalak sila kapag ako'y may dusa. Sa aking paligid, nagtatawanan pa. Binubugbog ako ng di kilala, halos walang tigil sa pagpaparusa. This is a prophetic of what will happen to Yahushua, mga kapatid. Itong declaration ng psalmist is a declaration of what will happen to Yahushua. Na siya po ay magdusa, siya po ay bubugbugin. Okay? At siyempre, no, walang pigil na pagpaparusa hanggang sa siya ay mamatay, mga kapatid. Prophetic of Yahushua. Verse 16, natutuwa silang ako'y maghinagpis sa galit sa akin, ngipi nangangalit. So, kung napapansin ninyo mga kapatid, ito ay true story of the psalmist na kung saan sa kaniyang buhay, meron talaga siyang mga hamon na pinagdaanan, mga kapatid. May mga kalaban, may mga taong nakapalibot sa kanya na hindi natuwa, mga kapatid. But ito pala ay a picture of what will happen to Yahushua, mga kapatid. Di ba? Kung naalala ninyo yung nagtanong na si Pontius Pilato, anong gagawin ninyo sa taong ito? Di ba? Di ba? Anong sigaw nila, mga kapatid? Ipako siya sa kahoy. Ipako siya sa kahoy. So, yun po mga kapatid, natutuwa silang ako'y maghinagpis sa galit sa akin, ngipi nangangalit. So, yun po ang prophetic of uh,
realistic, that the real story that had happened to the psalmist, and yet this is also prophetic of Yahusha, mga kapatid. So ano po yung punto natin dito? Meron tayong reference dito na nabanggit natin, Yesaya chapter 1 verses 14 to 15. Okay po? Pwede bang basahin po natin ito mga kapatid? And then pause, handali, ipaliwanag ko. And then proceed tayo sa verses 16 to 20. Okay po? So, who would be the first to read itong verses 1 to 14 ng Yesaya chapter 1, mga kapatid? Then eventually doon sa 16 to 20. Sister Azara Bachao, are you ready? Sige, ikaw po yung pwede mauna if ready po, ready na po. Or anybody who is ready. Brother Dan, ano po yung Brother Dan? Isaiah? Isaiah chapter 1 verses 14 to 15 muna ang uunahin natin. Sige po. Isaiah chapter 1 verses 14 to 15. My being hates your new moons and your appointed times. They are a trouble to me. I am weary of bearing them. And when you spread out your hands, I hide my eyes from you. Even though you make many prayers, I do not hear. Your hands have become filled with blood. Opo. So, ito po yung usually quoted by many at sinasabi nila na hindi na kailangan yung mga pag-observe ng mga feast, pag-observe ng mga sinasabi diyan, no, new moon, okay? Kung tingnan mo yung verse 13, stop bringing futile offerings, incense. It is an abomination to me. Sabi niya, new moon, Shabbatut, the calling of meetings. I am unable to bear unrighteousness and assembly. Okay, tingnan mo yung verse 13, nakita ninyo? So yung iba, hina-highlight ng iba yun. Kasi hindi na kailangan yung mga sacrifices, yung mga sa pag-observe ng Shabbatut or observe ng new moon, ano pa, ano pang ibang mga gawain dyan. Hindi na kailangan yun, yung mga assembly gathering, hindi na kailangan. Sabi diyan ni Abba Yahuwah na hindi na niya nagustuhan. Di ba? Ano sinabi diyan sa binasa ni Sister Sarah? Sabi niya, ah, they are a trouble to me. I am weary bearing them. So hindi na natuwa si Abba Yahuwah doon sa mga gawain na yan. Kaya sabi ng karamihan, hindi natin kailangan gawin kasi wala nang silbi yung mga feast na yan, mga kapatid. But take note, hindi nila tiningnan yung buong kwento. Baga, yung buong story dito, mga kapatid. Okay? Diyan, sa portion na yan, hindi nagustuhan ni Abba Yahuwah yung kanilang mga ginagawa. Kasi po, dito sa verse 15, sinabi niya, yung inyong mga panalangin, napakaraming mga salita na ginagawa, sinasabi ninyo, sabi niya, hindi ko na nagustuhan yun. I do not hear. Okay? Your hands have become what? Filled with blood. So in short, kung i-summarize natin ito, yung kanilang mga gawain na ganito ay naging hypocritical. Okay? Hypocrisy. O pakitang tao na lang. Ngunit yung mahalaga na pamumuhay ay hindi na nila isinabuhay. Kasi po, sinabi diyan sa verse 15, ang inyong kamay ay puno ng pag-shed ng blood. Ibig sabihin, may mga involved sila sa mga injustices, may mga inaapi sila, and so on and so forth. Yun ang hindi na nagustuhan ni Abba Yahuwah na yung kanilang mga panalangin ay is no longer acceptable. Yung kanilang mga feast observance is no longer acceptable. Okay po? So if you end on that verse, wala kayong, talagang maniniwala tayo na hindi na pala imahalaga yan. Okay? But no, mga kapatid, proceed tayo sa verse 16 to 20. Ano pong sinabi dyan? 16 to 20. Anyone? Sister Ansara, if you wish to continue, go ahead po.
Okay po. Six. Wash yourselves, make yourselves clean. Put away the evil of your doings before my eyes. Stop doing evil. Learn to do good. Seek right ruling. Reprove the oppressor. Defend the fatherless. Plead for the widow. Patuloy po hanggang sa 20. Come now and let us reason together, says Yahuwah. Though your sins are like scarlet, they shall be as white as snow. Though they are red like crimson, they shall be as wool. If you submit and obey, you shall eat the good of the land. But if you refuse and rebel, you shall be devoured by the sword. For the mouth of Yahuwah has spoken. Okay. So dito yung misunderstanding ng karamihan. Kasi hindi nila tiningnan na meron palang instruction na wash and clean your hands. Okay? Ibig sabihin, stop doing all these evil things. Okay po? Stop doing all these evil things. Yun po yung sinasabi dito ni Abaya Uwa, mga kapatid. Okay? Then, sabi niya, uh, learn to do good and then seek the right ruling, reprove the oppressor, defend the fatherless, plead for the widow. Then sabi niya, come now, let us reason together. Ibig sabihin, come now, meaning return to me. Okay? Balik ka sa akin. Yun ang sinasabi ni Abba Yahuwah. And then, anong mangyari kapag ang tao ay babalik sa kanya? Okay? Magiging ano po? Though your sins are like scarlet, they shall be as white as snow. Though they are like red crimson, they shall be white as wool. So, sabihin, kung ang tao pala kahit anong anong kapal o anong makasalanan ang tao kapag siya pala ay lalapit, siya pala ay babalik kay Abba Yahuwah, mga kapatid. So, anong mangyari? Mapatawad siya. Malinisan siya, mga kapatid. Then, sa verse 19, if you submit and obey, you shall eat the good of the land. See? Nandoon pa rin yung obedience. Hindi ibig sabihin na hindi na gusto ni Abba Yahuwah, hinto na lang tayo. Hindi. Ang hindi niya gusto kasi meron tayong mga extra na mga ginagawa na hindi kaaya-aya sa kanyang harapan. And on top of that, ginagawa natin yung mga fiest, mga kapatid. So, ang ibig sabihin, continue pa rin yung ating pag-observe ng fiest para magustuhan ni Abba Yahuwah yung ating fiest. Kailangan mamumuhay tayo ng accordance sa kanyang mga utos, mga kapatid. If you submit and obey me, mga kapatid. So, yun po, malinaw mga kapatid. Ang sinabi dito na observance of the feast continues provided, mga kapatid, lapit tayo sa Kanya with a pure and a clean hands. Pag mag-repent, mga kapatid, at magbalik sa Kanya, yun po ang mahalaga na ating bigyang pansin, mga kapatid. So, ibig sabihin, pwede pala na ma-misunderstood natin ito na anyway, nag-observe ako ng Shabbat. Anyway, nag-observe ako ng feast. So I am free to do what is at hand o I am free to do kung ano yung gusto kong gawin. Na kahit yan ay alabag sa kaluban ni Abayo. Hindi po dapat ganun, mga kapatid. So, while it is true, we observe the feast, let us also mamumuhay din po tayo ng buhay na kaaya-aya o pleasing in the sight of Abba Yahuwah, mga kapatid. So ito na po yung apat na mga titik, Yad, He, Uwa, He, or basahin po natin yan as Ya, Ua. Ya, Uwa po. Yahuwah po ang ating Aba na kung saan siya po ay ating kinikilala at binibigyan ng parangal lalo na sa araw na ngayon, mga kapatid. Okay, moving on with Yoshua as well. Tungkol sa inyo, sabi niya sa unang Yohanan 2:27, ang pagpapahid na inyong tinanggap ay nanatili sa inyo.
Kayo hindi na kaya't hindi na ninyo kailangan pang kayo'y turuan ng sinuman. Ngunit kayo'y tinuruan ng kanyang pagpapahid tungkol sa lahat ng mga bagay. At ito'y totoo at hindi kasinungalingan. Kung paanong kayo'y tinuruan nito, ay gayon kayo manatili sa kanya. So, mga kapatid, may mga kapatiran tayo na they're very much dependent kung anong sasabihin ng mga, ano po, ng kanilang mga facilitator or sasabihin ng kanilang mga elders. Okay? Yung iba, nag-observe pa rin ng mga eldership, mga kapatid. Okay? So, hihintay lang sila kung ano yung sasabihin ng kanilang mga facilitator or ng elder whatsoever, mga kapatid. Pero dito, malinaw po na the anointing, mga kapatid, nandyan na. The anointing of the Ruach or Ruach HaKadosh, mga kapatid, ay nandyan na. Kaya sinasabi niya dito na sabi niya, kaya hindi na ninyo kailangan pang kayo'y turuan ng sinuman. Because the Ruach or Ruach HaKadosh, nandyan, nandito, mga kapatid. At yun ang sinabi ni Yahushua, di ba? When the Ruach HaKadosh sabi niya comes, He will what? Anong trabaho ng Ruach o Ruach? Teach you all things. Turuan tayo ng lahat ng mga bagay. So kaya dito tayo magkaiba sa ibang mga nagdala ng pangalan, mga kapatid. Kasi, nagdala ng ibang sacred name, mga kapatid. Kasi yung ibang nagdala ng sacred name, they're very much dependent kung ano yung sasabihin ng mga facilitator, o anong sasabihin ng kanilang mga elders, and so on and so forth. But tayo, mga kapatid, naniniwala tayo na we have the anointing of the Ruach HaKadosh na bawat isa sa atin ay hindi na kailangan maging dependent kung anong ituturo, mga kapatid. Kaya bawat isa sa atin ay meron na pong freedom and privilege na kusang loob na magsaliksik, mga kapatid. Okay po? So, yan po ang nais kong i-highlight dito. And that being said, Yahushua po ang kailangan nating kilalanin at sana nakilala ninyo kayong mga manunood sa Republish kasi ito po yung totoong pangalan ng ating Messiah. 5 mga titik, Yahao, first 3 letters. The same din po sa pangalan ni Abba Yahuwah. Ito ay Shan Ayan. Okay, Shan, letters SH. Ito ay titik na Ayan. Kaya magiging Yahus-A. Yahusya, mga kapatid. Yahusya ang pangalan ng totoong Misaya, mga kapatid, at tagapagligtas. Okay po, we're done with the blowing of the shofar. So, patuloy na po tayo mga kapatid sa pagpapaliwanag. What is the 8-day celebration according to Scripture? Okay, so meron tayong mga reference. This one, we don't have to read kasi similar lang po yan. So, andito po sa ating harapan, can I ask a volunteer to read this? Uyakra o Leviticus 23:36. Sino po Brother pwede? Go ahead po, Brother Casadia o. Leviticus 23 verse 36. 7 araw na maghahandog kayo kay Yahuwah ng handog na pinaraan sa apoy. Hmm. Ay 8 araw ay magkaroon kayo ng banal na pagpupulong. Oh. At kayo'y maghahandog ni Yahuwah ng handog na pinaraan sa apoy. Hmm. Ito ay isang taimtim na pagtitipon. Huwag kayong gagawa ng anumang mabigat na gawain. See? So, ito po yung scriptural basis natin, mga kapatid. Nandyan po, Uyakra 23, verse 36, na matapos yung 7 araw, which is kahapon, na natapos natin yung 7 araw kahapon, kagabi natulog pa tayo sa kubol, mga kapatid. Ito na nga, may mga offering na ating napaliwanag na yan sa nakaraan kung ano yung ating mga daily offering. So ngayon sa ika-8 araw, which is today na ngayon mga kapatid, ika-8 araw, ay magkaroon kayo ng banal na pagpupulong.
Okay, so dalawa yung ating banal na pagpupulong mamaya ngayon at mamaya 5 o'clock mga kapatid. Another na pagpupulong na ating gagawin. Okay, at dito may sinabi na maghandog ni Yahuwah ng mga handog na pinaraan sa apoy. So we're thinking of dinner. Ano yung mga dinner na ihahanda natin? So ayan, sinabi diyan na pinaraan sa apoy mga kapatid. Ito ay time team na pagtitipon-tipon. Huwag kayong gagawa ng anumang mabibigat o mabigat na gawain. So, in other words, pwede tayong maka, makalabas, prepare ng mga pagkain at hindi lang yung mga mabibigat na mga gawain. So, yun po mga kapatid, ang reference natin na meron talagang nabanggit after 7th day, patuloy sa ikawalong araw, gagawin ang pagtipon-tipon na yan, mga kapatid. So, 8th day is made apart gathering for Yahuwah. So, tayo ngayon, mga Yahuwah believer tayo, this is a made apart, this is a set apart gathering para kay Abba Yahuwah and of course, para din po kay Yahushua, mga kapatid. Okay, patuloy tayo, Brother Casadia, pwede ba patuloy mo ang chapter 7 verse 8 ng hanggang sa verse 9. Okay. Ah, Second Chronicle 7:8 and 9. Nang panahon iyon, ipinagdiwang ni Solomon at ng buong Yasharal na kasama niya ang kapistahan sa loob ng 7 araw. Iyon ay isang napakalaking kapulungan mula sa pasukan sa Hamat hanggang sa batis ng Ehipto. 9. Nang ikawalong araw, sila ay nagdaos ng isang taimtim na pagtitipon sapagkat kanilang isinigawa ang pagtatalaga sa dambana sa loob ng 7 araw at ang kapistahan ay 7 araw. Hmm. So, malinaw po, mga kapatid, sa nabasa ngayon ni Brother Casadiao. So, ito po ay panahon iyon ipinagdiwang ni Solomon o Solomon. So, Solomon po yung hari ng Yasharal. Isang buong bansa pa sila sa panahon na ito, mga kapatid. Okay? Sabi nito, kasama niya ang kapistahan sa loob ng 7 araw. Okay, so anong piyesta ang pinag-usapan dito? Talaga yung ano po, yung sukot ang pinag-usapan dito, mga kapatid. See? Iyon ay isang, sinabi niyo, no? Isang napakalaking kapulungan. It was a great gathering. Tinamo yan, mula sa pasukan ng Hamat or Kamat hanggang sa batis ng Matsariam o Egypt. That was a great celebration, mga kapatid, na? Then sa verse 9, nang ikawalong araw, sila ay nagdaos ng isang taimtim na pagtitipon-tipon sapagkat kanilang isinagawa ang pagtatalaga sa dambana sa loob ng 7 araw at ang kapistahan ng ay 7 araw. So, ang pista na pinag-usapan dito is really yung Feast of Tabernacle, Feast of Booth, Feast of Sukkot, mga kapatid, ang pinag-usapan dito. Then, yun na nga, on the 8th day. Nag-mention na rin po siya ng on the 8th day, sa ikawalong araw. So, doon sa Uyakra kanina, nabasa natin na after 7th day ng kubol, proceed doon sa ikawalong araw. So, meron tayong dalawang mga references na, mga kapatid, na talaga pala ay scriptural itong 8th day, mga kapatid. After they have done the 7th day celebration, something happened, mga kapatid. So, ano kaya yung nangyari? Nung nagawa nila yung 7 araw, na sila'y nakatira sa kubol, anong nangyari, mga kapatid? Titingnan natin as we proceed. Okay, salamat Brother Casadio. Can we ask somebody else or somebody who would like to continue the reading?
Anong nangyari after nila ginawa yung 7 days na manahan sila sa kubol? What had happened, mga kapatid? Okay po, sino pong pwede mag-volunteer to read this? Ako po, Brother Dan. Oh yes, Brother Junicio, pakibasa po. Dalawang mga Second, taga. Second Chronicles chapter 7 verse 13. Hmm. Verse Sa ikawaluput tatlong araw ng ikapitong buwan, Hmm. kanyang pinauwi ang bayan sa kani-kanilang mga tulda Oh. na nagagalak at may masayang puso dahil sa kabutihan na ipinakita ni Yahweh kay Daud, kay Solomon at sa Israel na kanyang bayan. Okay po, hanggang dyan lang. So mga kapatid, malinaw dito sa nabasa ni Brother Junicio na ang nangyari pala after ginanap yung 7 day na sila'y nakatira doon sa Tulda, sa ikawalong araw, ito pala yung nangyari. Okay? Ikapitong, sa ikadalawamput-tatlong araw. Okay? So that is 23rd, no? Tama ba mga kapatid? Ikadalawamput-tatlo, 23rd day ng ikapitong buwan. Okay? So, again, this is referring to the 8th day, mga kapatid. Okay? Ano nangyari? Something happened? Ano nangyari? Nagagalak. Kanyang pinauwi ang bayan sa kani-kanilang mga tulda. So, they went back sa kanilang mga tulda. Then, tingnan mo anong nangyari. Nagagalak at may masayang puso dahil sa kabutihan na ipinakita ni Yahuwah kay Daud, kay Salomo, at sa bansang Yasaral sa panahon na iyon, mga kapatid. So, what happened after they observed the 7th day? On the 8th day, sila'y bumalik sa kanilang mga tulda. Ang nangyari pala is ang kanilang mga puso ay punong-puno ng galak or masayang puso. Bakit po yun? Dahil naintindihan nila ang kabutihan na ipinakita ni Aba Yahuwah sa kaniyang mga sangkatauhan, mga kapatid. See, on the 23rd day of the 7th month, ito po yung ating nabasa, they were filled with joy in their heart. Bakit po? Because of what Yahuwah has done. At ito rin po ay nabanggit sa Nakamyao in Nehemiah chapter 8 verse 12. Nandiyan din po yan, mga kapatid. Okay? And please take note, sa Nakamyao 8 verse 12, sinabi diyan, because, okay, they understood. Okay? Dito sa Second Chronicles, bakit sila nagagalak? Dahil sa kabutihan na ipinakita ni Yahuwah. Dito naman po sa Nakamyao 8 verse 12, bakit sila nagkaroon ng sobrang tuwa o joy, mga kapatid? Ang sagot is because they understood. Naunawaan nila kung ano po ang tugon, ano po yung sabi, ano po yung utos na ipinapagawa ni Aba Yahuwah sa kanila. When they understood it, sila ay bumalik sa kanilang kubol, mga kapatid. Yun, punong-puno sila ng tuwa. So awareness of the goodness of Abba Yahuwah, understanding kung ano yung mga ginagawa o ginagalawan natin na kilos ni Abba Yahuwah will lead us to a shamaka, will lead us to a joyful na buhay, mga kapatid. Okay po? So, malinaw yan, mga kapatid. Now, ay paliwanag natin itong summary, yung recap natin. First day of the 7th month, inuninta na nito sa 0914. Tama ba, mga kapatid? 0914 po yun. September 14 was our first day of the month. Okay? Unang araw ng buwan, unang araw din po ng linggo. Okay? You remember that?
Now, dito sa 10th day, ito po anong nangyari dito? Feast of Trumpet. Okay? Yum Taruaa o Yum Taruaya. Feast of Trumpet ito mga kapatid. Then on the 10th day, nag-upisa tayo ng 9th day sa evening, natapos tayo on the 10th day, sundown, ano pong nangyari dito? Yung pang-anim na feast, which is Day of Atonement, mga kapatid, di ba? O, take note, 10th day po yan. Ayon sa nakasulat, on the 15th day, so ano po yung ating 15th day, mga kapatid? Sa 14th day, nag-Shabbat yan. Okay, the following day is also another day of Shabbat kasi yun po ay Sukkot, mga kapatid. Okay? Ito, hindi pa ilang araw tayo nakatapos ng Shabbat. Nag-Shabbat naman po tayo on this day because this is High Shabbat ayon sa ating mga nabasa. Ngayon dito sa 14th day, nag-Shabbat tayo, mga kapatid. And on the 15th day, another Shabbat. Kasi umpisa yun ng ating Feast of Sukkot, mga kapatid. So, bilangin mo yan, 15th day papunta ng 22nd day, yan po ay buong 7 days celebration of the Sukkot. So, ngayon, nasa 23rd na tayo, mga kapatid. Okay? Nasa 23rd day na tayo. Kaya, kung titingnan natin, our the Yahuwah's calendar is very much consistent sa ano yung nakasulat po sa scripture kung kailan gagawin yan, mga kapatid. So, tinan mo, ika-23 araw ng ikapitong buwan. This is the 23rd day of the 7th month. Gagawin po natin itong celebration na ito, mga kapatid. So, yan po, i-recap doon sa piece of Yum Taruaa, or Yum Kapar, mga kapatid. At this week ay Sukkot ang ating na-observe, the 7th feast, and then we have now the 8th day celebration, mga kapatid. So, yan, no? Why we observe the 8th day? So, bakit po natin i-observe ito? Can I ask a reader for this, mga kapatid? Salamat, Brother Junicio, sa pagkabasa. So, meron pa bang mag-volunteer, mga kapatid? Anyone else? Brother Dan. Opo, Brother Casadio, go ahead po. Sikan Peter Patar 3:8. Subalit huwag ninyong kaliligtaan ang katotohanan ito, mga minamahal. Ang isang araw ni Yahuwah ay tulad ng 1,000 taon. Hmm. Ang 1,000 taon ay tulad ng isang araw. Oh. So, another testimony, another witness, mga kapatid, dito sa ating 7 days na Sukkot, ngayon pang 8th day, is itong sinabi ni Patar o Peter, 2 Peter 3 verse 8. Okay? Na sinasabi dito na ang isang araw ni Yahuwah, ngunit sa atin tulad ng 1,000 taon. One day for Abba Yahuwah, but sa atin po ay equivalent to 1,000 years, mga kapatid. Okay po? Malinaw po yan. One day for Abba Yahuwah, sa atin po ay 1,000 years. So, the ratio of 1 is to 1,000. Yun po ang ratio kung gagamitin natin. And ito po ay na seconded, o ito po ay merong additional na patutuo. Psalm 90 verse 4. Anyone who would like to go there and read para mapatunayan talaga na totoo yung sinabi dyan? Anong sinabi po sa Talia mo? Psalm 90 verse 4, mga kapatid. Ako, Brother Dan. Opo, go ahead, sister. For 1,000 years in your eyes are like yesterday that has passed, or like a watch in the night. Okay? Masya o Moses po ang nanalangin dito.
mga kapatid. The idea of 1,000 years, okay, in your eyes are like yesterday that has passed or like a watch in the night. So, yun po mga kapatid, additional idea na the ratio is 1:1,000 mga kapatid. Okay, 1:1,000. So note that 7 days in creation, okay, and on the seventh day, Yahuwah rested. Nung paglikha ang lahat ng mga bagay, dinikha ni Yahuwah sa 6 lang po na araw, mga kapatid. At sa pang-7 araw, anong ginawa niya? Siya po ay nagpahinga. He rested on the seventh day. So ngayon, mag-isip ka, bakit ba, Brother Dan, significant itong 7 araw na tayo'y nakatira sa kubol? Bakit ba significant yan? Kasi po ito yung ating understanding, mga kapatid. The 6,000 years of work ay ating iniisip yan na yung trabaho natin o mag-work tayo, mga kapatid, for 7,000 years of work, mga kapatid. Then, after nyan, comes the seventh day, which is rest, mga kapatid. Okay? And what is that seventh day na mayroong kapahingahan, mayroong shalom, mga kapatid? Yun po ang ating pag-unawa. The seventh day is referring to the 1,000 years of millennial reign with Yahushua or with Yahuwah when He comes, mga kapatid. So matatawag po yan na 1,000 years of rest day kasi po sa panahon na iyan, mga kapatid, walang mga kaguluhan. There is complete shalom, mga kapatid. Bakit po? Kasi sa 1,000 years, anong mangyari kay Hasyatan, mga kapatid? Okay po, basahin mo yung Revelation o Kasaon chapter 19 and 20, naikulong po si Hasyatan, mga kapatid. Habang Yahushua nanahan for 1,000 years with Abba Yahuwah, mga kapatid, nanahan for 1,000 years, nakakulong po si Hasyatan. Kaya dahil nakakulong siya, walang kaguluhan na mangyayari, mga kapatid. And take note sa na-highlight natin sa nakaraan, itong 1,000 years na ito, patuloy pa rin ang observance of what? The Third feast. Feast of Tabernacle. Saan po natin yung nabasa sa ating daily reading? Second, Zechariah chapter 14. Zechariah o Zachariah sa chapter 14, mga kapatid, nabasa po natin yun. Yun po ay tinutukoy sa 1,000 years na kung saan patuloy pala ang pag-observe ng Feast of Tabernacle, mga kapatid. Okay? So, napaka gandang pag-unawa, mga kapatid, na sa panahon na ito, sa panahon na iyan, na darating, nabilanggo si Satan. Si Hasatan nabilanggo. Kaya may complete shalom sa 1,000 years na yan. Walang kaguluhan, walang evil things na naghahari whatsoever because naging tahimik ang masasama dahil nakulong si Hasatan, mga kapatid. Kaya that 1,000 years is a year of rest, okay? Year of shalom, mga kapatid. Kasi po, yun po ang description diyan. Just like Abba Yahuwah, on the seventh day, He rested. So on that 1,000 years, mga kapatid, after the 6,000 years of work, there will be a time of rest for the rest of us, mga kapatid. So ang tanong ngayon is, Brother Dan, ang ibig sabihin pala nito, kapag makaabot na tayo ng 7,000 years, yan pala ang clue natin na babalik si Yahushua para gaganapin naman yun, yung another 1,000 years, mga kapatid. So ang tanong,
ilang taon na lang ang naiwan para matapos na ang 6,000 years. Okay? So, hindi ko yan sagutin ngayon. Mamaya, sasagutin natin mamaya mga kapatid. Kung ilang taon na lang yung naiwan. Batay sa mga pag-aaral, merong mga research na nangyari, ginawa mga kapatid. But hindi yan, we cannot say na accurate, 100% accurate yan. But masasabi natin na roughly estimated. Merong mga calculation na kung ilang taon na lang ang naiiwan bago matapos o bago tayo makomplete yung 6,000 years. Kung tingnan mo yung mga Jewish calendar ngayon, nasa 5,800 something pa sila, mga kapatid. Okay? So, ang layo pa. But merong mga recent study, masasabi natin na malapit na. Malapit na matapos ang 6,000 years, mga kapatid. So, yan po. And then, continuing on this idea, kapatid, is this. So, ito yung seventh day, kaya significant na nakatira tayo sa kubol for 7 days. Kasi ang 6 years niyan, 6 days niyan, representing the 6,000 years. Then yung seventh day niyan, representing the 1,000 years of rest. Kaya itong araw ngayon, the eighth day, mga kapatid, is the equivalent of eternity with Yahuwah and Yahushua. Okay? So, eighth day is eternity, mga kapatid. Ito po yung binigyan natin ng emphasis dito. The eighth day is eternity with Yahuwah and Yahushua. Na ibig sabihin, habang buhay, walang hanggan, mamanahan tayo o mamuhay tayo kasama ni Yahuwah and Yahushua, mga kapatid. Okay? Can we ask another reader to read to us itong mga talata sa ating harapan? Ako, Brother Dan. Salamat po, Sister Asara Bacho. Kaya't ngayon, kung tunay na inyong susundin ang aking tinig at tutuparin ang aking tipan, kayo ay magiging aking sariling pag-aari na higit sa lahat ng bayan, sapagkat ang buong daigdig ay akin. Hmm. Sa akin, kayo ay magiging isang kaharian ng mga pari at isang banal na bansa. Ito ang mga salitang sasabihin mo sa mga anak ni Israel. Okay, salamat po. So, Okay. ito po mga kapatid, malinaw po yung sinabi dito as we have discussed this several times. So, ito po yung ating pakikipagtipan. This is our covenant, mga kapatid, na merong expectation sa atin na susundin natin ang tinig at tutuparin natin ang kanyang tipan. Okay po? Para ano pong maging resulta? Magiging sariling pag-aari. Aking sariling pag-aari. Kaya kagabi, na-highlight natin yung word na my people. Sabi ni Abay Owa, my people. Comfort, comfort my people. Because Abay Owa, ito yung kaniyang personal commitment. Inaako niya, mga kapatid. Yung sangkatauhan kahit na meron silang mga pagkakamali, pagkukulang, but abayawa, inaangkin niya ang kanyang sangkatauhan. But take note dito sa tipan ito, meron tayong dapat gagawin. May party po tayo. Susunod tayo, tutuparin natin ang kanyang mga kautusan, mga kapatid. So this is Shama. Okay, yun ang ating hearing sa kanyang voice is Shama, and then Shamar, yun pong ating pag-guard, yung ating pag-keep ng kanyang covenant, mga kapatid. So kung ating gagawin po yan, anong mangyari? Hindi lang tayo magiging treasured possession ni Abba Yahuwah, magiging ano tayo? Kaharian ng mga pari sa isang banal na bansa, mga kapatid. Protekto, sa? Oh, okay, we will become Yahuwah's priest. Okay, magiging priesthood of believers tayo, mga kapatid. So ano mang trabaho ng mga priesthood, di ba? Yung pagpuri, yung pagpasasalamat, yung pag-alay ng mga handog
bilang pasasalamat o pagkilala kay Abba Yahuwah. Yun po yung trabaho ng priesthood of believers, mga kapatid. Kaya dahil dyan, ano pong sinabi ni unang Peter o 1 Peter 1:15-16, mga kapatid. Anong sinabi dyan? Be kados, for I am kados. Be set apart, be made apart, for I am set apart, for I am made apart. Abba Yahuwah is the only made apart, the Holy One of Yasar-al, mga kapatid. At wala siyang kapariho, mga kapatid. Siya ang nag-iisang uh, Abba Yahuwah, mga kapatid. Na kung saan tayo bilang kanyang sangkatauhan, dapat lalabas din yung ating peculiarity, mga kapatid. Na tayo ay peculiar. Tayo ay naiiba sa iba, mga kapatid. So, I hope na maunawaan natin yan, mga kapatid, as we continue. So therefore, in lieu of this, mga kapatid, the 8-day celebration is again a renewal of our covenant relationship with Ab Yahuwah and Yahushua HaMashiach. Today, ngayong araw, is another renewal day, mga kapatid. Just as Shabbat is another renewal day, ngayon din po is also the 8th day is another renewal day, mga kapatid. Okay, so it's good to be here because we are reminded. So ang tanong is how to renew. Okay, Deuteronomy o Devarim 10 verse 16, sinabi dito, do not harden your heart, let's be teachable. Ano po sinabi ng Tagalog version? Tuliin ninyo ang balat ng inyong puso at huwag ninyong papagmatigasin ang inyong ulo. Harden not your heart, but instead, anong gagawin natin? Circumcise it, mga kapatid. Circumcise it. So in other words, how to renew? Kailangan i-circumcise natin ang ating puso at ating isipan. Heart and mind sa Hebrew understanding are very much in line or in connection with one another, mga kapatid. Heart and mind, mind and heart is always in connection, mga kapatid. And take note, this is our responsibility to liin. Okay, nuka ninyo? This is our part in the covenant, tuliin natin. Ibig sabihin, hindi tayo magmatigas, kailangan magiging teachable tayo, mga kapatid. Another, Yesaya 59 verse 2, ano po ang sinasabi dito? Sin separates us from Yahuwah. Reality po yun na ang kasalanan ay maghiwalay sa atin mula kay Yahuwah. See? Another, mga kapatid. In other words, kung dahil kasalanan ay mag-separate sa atin, kaya there is always the time of repentance and turning away from sin. Kasi kung di tayo mag-turn away from sin, then mahihiwalay tayo kay Abba Yahuwah, mga kapatid. Number 3, Deuteronomy 30 verse 6, mga kapatid. Anong sinabi dyan? Okay, if you read it, Abba Yahuwah circumcise our heart. Kita mo natin yung dalawang parte dito. We circumcise our heart. Abba Yahuwah also will circumcise our heart, mga kapatid. So it's not only Abba Yahuwah circumcising our heart, but we too should circumcise our heart. Okay? It's not only we circumcise our heart, but Abba Yahuwah will also circumcise our heart. Kita nyo natin yung dalawang flow of traffic, kumbaga, tingnan mo yan. The flow of traffic here. Meron tayong parte, we circumcise our heart. Abba Yahuwah will also do His part. He will also circumcise our heart. Ibig sabihin, mga kapatid, kahit pala ay na-circumcise natin ang ating heart, pero kung si Abba Yahuwah hindi siya nag-circumcise ng ating heart, wala pa rin mangyari. Vice versa, kung si Abba Yahuwah nag-circumcise ng ating heart, pero hindi tayo nag-circumcise ng ating heart, kita ninyo mga kapatid yung flow dyan, wala pa rin mangyari.
Sinircumcise ni Abayaw ang ating heart, pero ang ating heart, hindi natin sinircumcise. Nakita niyo kapatid, there should be a two-way traffic para mangyari po yung totoong circumcision, mga kapatid. Yakasakal 44 verse 9, foreigner's son's heart must be circumcised. So tayo yung mga nabilong sa mga foreigners, mga kapatid, na naging bahagi o naging grafted in. So ganoon din po, kailangan i-circumcise ang ating heart. Okay, ito po, nais ko pong basahin ito kasi nandito na po yung ating sagot kung bakit tinawag natin na Great Last Day. Can I ask somebody, a reader, to read on this? Yohanan 7:37 to 39. Can I ask volunteer to read? Okay po. Who would, John 7, Brother Dan. opo, 30. 37 to 39. Can I read po? Okay, go ahead, Sister Sarah. And on the last great day of the festival, Yahuwah stood and cried out, saying, if anyone thirsts, let him come to me, and let him who believes in me drink. As the scripture said, out of his innermost shall flow rivers of living water. And this he said concerning the Ruach, which those believing in him were about to receive, for the Ruach HaKadosh was not yet, because Yahuwah was not yet steamed. Okay. Yahushua po yung pinag-usapan. Okay po. So, mga kapatid, dito, opo. Malinaw po sa nabasa na ni Sister Sarah Batyaw. Meron tayong reference sa tinatawag na the last great Day. day. Saan po nabasa ni Sister na sa verse 37? And on the last great day of the festival. Anong festival ang pinag-usapan dito sa chapter 7 ng Yaokanan? Sukot po, mga kapatid, ang pinag-usapan dito. If you read from verse 1, okay, maintindihan mo yan kung ano yung conversation ng mga immediate family ni Yahushua. Sabi ng kanyang mga immediate family, oh, di ba? Sukkot celebration today. Sukkot celebration is about to come. O di ba dapat ka pupunta doon sa Jerusalem? Kasi si Yahushua nasa Galil siya sa panahon nito. O nasa Nazareth siya nagtago dito kasi yun na nga. Why nagtago? Kasi may banta na papatayin si Yahushua. So, yun, may banta sa kanyang buhay na dito, mga kapatid, okay? So, yun ang sabi ng kanyang mga kapatid. Sabi niya, sabi niya siya, merong time na yung mga bagay na yan ay gagawin, sabi niya. For no one acts in secret while he himself seeks to be known openly. If you do this, show yourself to the world. Okay po? So, hinamon dito si Yahushua na kailangan hindi ka dapat magtago-tago. Kailangan ipakita mo sa buong mundo kung ano yung dapat mong gawin. Okay? Make the long story short, hindi nagsabi si Yahushua na pupunta siya. So nauna doon ang kanyang mga mahal sa buhay, yung kanyang immediate family, nauna doon. And then, if you have read, remember what you have read here, anong nangyari? Pumunta ba si Yahushua o hindi? Di ba? Oo, pumunta si Yahushua. At saan siya pumunta? Doon sa Mikdas. Doon sa open area. At doon siya nagturo naman po siya doon. Nagsasalita naman po siya doon. At dito sa verse 37, ito na nga, sinabi dito. And on the last great day, 37, of the festival, Yahushua stood and cried out, saying, if anyone thirsts, let him come to me, and let him who believes in me drink. So ano po yung declaration ni Yahushua talaga on the great last day, meaning on the 8th day, ano yung declaration ni Yahushua?
Sigaw siya mga kapatid ha. Tingnan mo yan. Sigaw siya ng sigaw. Ano yung sigaw niya? Anyone thirsts. Anyone thirst. Sino yung nauuhaw? Let him come to me. Punta kayo sa akin. Lapit kayo sa akin. Sabi niya, and let him who believes in me drinks. So dalawang command o dalawang action na gagawin dito. Thirst and believe. Thirst on Yahushua and believe in Yahushua, mga kapatid. So anong mangyari doon sa tao na meron siyang thirstiness at meron siyang paniniwala kay Yahushua? Anong mangyari sa tao na yan? Kung basahin mo yung verse 39, anong sinabi po sa verse 39? And this he said concerning the Ruach or Ruch, mga kapatid, of Yahuwah. Okay? Sa panahon na ito, hindi pa dumating ang Ruch o Ruach kasi hindi pa na-esteem si Yahushua, mga kapatid, sa panahon na ito. So, yun po. Referring to the Ruach or Ruch of Yahuwah, mga kapatid, na kung saan sa panahon ng Great Eighth Day, Great Last Day rather, which is the eighth day, ito yung declaration ni Yahushua. Thirst and believe in me. Then the Ruach comes and the Ruach empower you. The Ruach of Yahuwah comes and empower you. So, ano pong significance dito mga kapatid? Yahushua, natapos na po siyang na-esteem. Yahushua is already esteemed. And he is now seated at the right hand of Abba Yahuwah, mga kapatid. So therefore, the Ruach or Ruach of Yahuwah is now at work. Meron ng anointing ang bawat isa sa atin na nakatanggap na o naniniwala at nag-thirst at naniniwala kay Yahushua. So the secret here, the clue here for us to continually have the siyamaka o have the joy, mga kapatid, is thirst and believe in Yahushua, mga kapatid. Thirst and believe in Yahushua. So the outflowing of the Ruach HaKadosh comes upon us. When Yahushua said, sabi niya, if anyone thirst, let him come to me, and let him who believes in me drink. So ibig sabihin, magkakaroon ang tao ng water of springs of living water, mga kapatid, magkakaroon po yan sa puso ng isang tao na lagi siyang nauuhaw kay Yahushua, lagi siyang naniniwala kay Yahushua, dahil yan po ay kilos at galaw ng Ruach HaKadosh, mga kapatid. This is also forward-looking. Forward-looking po itong 8-day celebration. Anong forward-looking, mga kapatid? Kung babasahin natin itong Jeremiah 31, speaks about what will happen sa 8th day, mga kapatid. Kung saan, sa 8th day na yan, significant of a day that is coming na ano po, wala nang anong mangyari dito, mga kapatid? What is absent here in this references, mga kapatid? Ngayon, marami pang mga ginagawa ang pagtuturo, ang pagsaliksik. Pero sa panahon na ito, kapatid, anong mangyari na? Praising. Wala nang pagtuturo, wala nang mga Zoom gathering. Wala na pong, there is no more need for someone to teach. No Yahuwah, no the Torah, and so on and so forth. Bakit po? Kasi sa araw na ito, Abba Yahuwah will put everything in the heart and in the mind of every people through the Ruach or Ruach HaKadosh, mga kapatid. Wala nang magtuturo sa panahon na ito. Everybody will be doing, will be fulfilling, will be working on the truth on the Torah, mga kapatid. Okay?
So yan po ay picture po ng 8th day yan. Na on the 8th day, sa time na bakit yan ay last great day, kasi wala nang magturo, everybody will know Yahuwah, both small and great, large and small, mga kapatid. The elite and the non-elite, mga kapatid. Yung mga sikat at hindi sikat, anybody, the old and the young, will already know Yahuwah sa panahon na yan, mga kapatid. Okay po? So yun po ang mga Hebrew word equivalent for the word shamaka, mga kapatid. Okay? Ito po ay shamaka. Okay? Shamaka, mga kapatid. Based on Strong's 8057. Ang ibig sabihin po ay translated as joy, gladness, mirth, and rejoice or rejoicing, mga kapatid. Shamakatura o Shamaka. Mga kapatid, this is an o ya. This is rather. Ha, this is a ha. So, Shamakatura. Okay? Or others would read it as Shamkat Tura, Shimkat Tura. Or that is rejoicing in the Torah, mga kapatid. Okay po? So, moving on. Shamakat Torah or Shamaka Torah is a full cycle of reading the Torah. Significant of the world to come, mga kapatid. Significant of the new Shemayam and the new Arats after 1,000 years of Yahushua's reign and Yahuwah's reign, mga kapatid. We can read that dito sa Kazaon chapter 21 verses 1 and 2 and verse 22, mga kapatid, wherein Yahuwah tabernacle with us. Yahushua tabernacle with us. Yahushua the Lamb tabernacle with us, mga kapatid. So, ang tanong ko is, what is this message to us, mga kapatid, as we celebrate today? Ano kaya itong mensahe na ito as we celebrate the 8th day, the last great day of Yahuwah and Yahusha, mga kapatid? Anyone would like to share something? What's in your heart? Having explained, bago na tapos natin napaliwanag, ano po yung mga pangungusap ni Abba Yahuwah sa inyo? Anyone would like to share something? What have you realized, mga kapatid? Brother Dan. Opo, Brother Casadio, go ahead po. Ah, sa aking ng understanding is itong feast na ito ay Great day. ito ang fulfillment of Hmm. ah, itong ating paghihintay Hmm. na ah, Yahushua is uh, tabernacle with us. Hmm. So, ang nakita natin ay masaya tayo Han. kasi andiyan na. Wala na tayong, wala na hahanapin pa. Diyan na ang lahat. Hindi na tayo sa ating nababasa, wala nang mga pagluksa, wala nang Hmm. Tama. hirap, wala nang mga ah, kasakit. Hmm. So, ito ay talagang fulfillment na ito at ipag magtayo ay masaya at praising na itong na time na ito is praising kay Yahuwah at Hmm. kay Yahushua. Hmm. So ito tandaan na ah, hanggang kasi ito ay
prophetic man ito, hindi Oh. pa nangyari ngayon, pero mangyari sa sa huli. Hmm. So tayo pinag-remind tayo na patuloy tayong magawa nito kasi ito ang mangyayari ah, sa pagdating. Hmm. So, yun lang siguro, Brother Dan. So, Yan na. So, yun na yun. So, highlighting on, basahin ko po mga kapatid ang kasaon 21, itong na-share ni Brad Casadia o ay nasa verse, ano po, basahin ko po ang verse 3, 21 verse 3, kasi 21, 1 and 2 nakalagay dyan. Basahin ko po ang 21 verse 3, mga kapatid, at ito ang sinabi. Kasaon or Revelation 21 verse 3. And I heard a loud voice from Shamayam saying, see booth or tabernacle or tent of Alua or Aluwayam is with men, and he shall dwell with them, and they shall be his people, and Alua or Aluwayam himself shall be with them and be their Alua, mga kapatid. Verse 4, sa na-highlight ni Brother Kasadyaw, and Alua shall wipe away every tear from their eyes, and there shall be no more death, no more mourning, no more crying, and there shall be no more pain, for the former have passed away. So, prophetic, sa na-highlight ni Brother Kasadyaw, and something na hinihintay natin. Mangyayari sa hinaharap ito, mga kapatid. Kaya, tama-tama yung sinabi ni Brad Casadio na dapat tayo magsaya ngayon kasi yung ating mga paghihirap, pagdudusa ngayon ay just temporary. May darating na future hope na pain shall be no more, suffering shall be no more, mga kapatid. So, ito po yung ating essence of the last day or the 8th day celebration that we have today. Yadayawa po sa sharing na yan. Brother Anything Dan, else like to add? Yes. I believe ito na yung living in the new heaven and new earth, Brother Dan. Opo, Yeah. tama. So ito na nga yung reality na kung saan eternity, kumbaga eternity living with Abayawan Yahusha sa New Rats and the New Shamayam o yung New Jerusalem, mga kapatid. Yadayawa. Anyone else would like to also share something? Meron pa? Brother Dan, Opo, Sister Sarah. Brother Dan, for me, the whole scripture is being summed up with the seven, yung chronological order of the seven events. Kasi Mm. hindi man natin ma-feel ang ngayong sukot kung hindi natin nalalaman yung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Andun yung atonement, andun Mm. yung the process of preparation ay from feast 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kaya matupad po. Kaya po ngayon, ma-feel natin yung there is really worth waiting and the Mm. endurance. Tama. And nakita ko ngayon, brother, na ano bang nangyari nung ako'y Kristiyano pa na parang yung mga ginagawa natin ngayon ay it doesn't fit sa Mm. nangyari. Mm. Kasi pag we 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 start celebrating the first feast rather than andun na ho yung history, Mm. paano nangyari, and then bakit tayo magtura because may nangyari sa Genesis, sa Exodus, may nangyari sa mga unang tao Opo. na ano po na nabaraka ni Yahuwah, yung mga unang tao na nakapag-hear ng voice ni Yahuwah. Mm. Ako ba yung natutuwa at nagagalak na andito pala sa seven feast at dito ang kaya sinabi na great day kasi Mm. we've been through this process Oh. hanggang andito po tayo, and we can say, oh, this is it, thank you Yahuwah. Yung ganun po Mm. ba Yun na. na kaya po this is the looking forward kasi po next year naglo-look forward na naman po tayo na although if it will come or not,
si Yahweh po nakakalam, but our heart is yung desire of looking forward na, di ba we are practicing kasi this is a prophetic, this is looking forward event. So, inahanda natin ang sarili para hindi na, ito na po to, hindi yung, ano mangyari? Parang nagkagulo na, hindi natin alam. But we are prepared kasi alam natin ito. And if it will come tomorrow or I don't know when, but at least, ano na yung ano natin, alam na natin paano natin gagawin po. Ako'y natutuwa po Yeah. and naglo-look forward po talaga for next years. Kasi, brother, then the New Year starts in March. And then, ano na natin, mag-umpisa tayo ng first phase. Then hanggang, ngayon ko nakita na ang cycle, mag-start ng March, mag-end ng September, tapos yung may mga Shabbat, yung ano ba, yung bang hindi tayo pinabayaan ni Yahuwah na gumagawa tayo din sa Shabbat, andin naman. Yung ano ba, preparation talaga na brother Dan na hindi natin siya makalimutan. Hindi nung when we were Christians na December, makalimutan natin. Pero ito, pagkatapos ng sukot, September, October, parang wala na hong events eh. Kaya lang, may Shabbat. May Shabbat, yun ang nagpapaano eh. Pagkatapos niyon, Yung weekly ang Shabbat. ganda ho, brother Dan, yung process na inano natin, inihanda tayo palagi na iwan na huwag tayong mahiwalay sa kanyang tura, sa kanyang mga salita. Kasi andun palagi yung kanyang guidance. Tayo lang ang humihiwalay po eh. Kaya, napakaganda po. Yeah, dayawa. So, habang nagpaliwanag ka, sister, yung word that stands out to me, uh, yung excitement ba na paghintay, no? Looking forward na darating si Yahushua. Na-connect ko doon sa word na sinabi ni Yahushua. Thirst, sabi niya. Thirst. Anyone who thirsts, sabi niya, come to me. So yung issue on thirsting pala also has something to do with the excitement, with the desire, with the waiting attitude na kahit anumang nangyari ngayon, hindi yan makaabala sa atin, hindi yan makadisrupt sa atin because we thirst for the coming of Yahushua, for the blessed hope. Kumbaga, for the Baruch day, mga kapatid, na kung saan pagdating niya, itong lahat na ito ay maranasan na natin. So, yan po, I agree with you kasi ito yung sinasabi mo na process. Mga kapatid, dito tayo mag-umpisa sa right. Okay? Ito yung una, ito yung Manora. No? Ito yung picture natin ng Manora. 7 po ito lahat, di ba? Okay? And we start here. Okay? Ito po yung ating feast of Pasak. Ito po yung ating unleavened bread. Pasak is about Yahushua who died. And without the blood of Yahushua, wala po tayong kapatawaran, wala pong atonement. So, start here, mga kapatid, and then following that on the same day, the following day rather, we also do the unleavened bread. Ito po ay 14th day of Abib, of Yab, mga kapatid, 14th day ito, which is Shabbat, mga kapatid. Then ito, 15th day, umpisa yung ating unleavened bread. 7 araw, hindi tayo kakain ng pan na may pampalsa. Okay, so after the unleavened bread, what comes is Shabuway. Doon sa Shabuway, 7 weeks po yun. After dito, 7 weeks, bilang tayo ng 7 weeks, kaya 7 is Shab, okay? Shabbat, Shab is 7th day, Shabuway is 7 weeks, mga kapatid. Okay? So dito naman, nagkaroon tayo ng renewal of our covenant relationship with Abba Yahuwah. Okay? Yung na-highlight mo kanina, sister, na it is a process. Okay? So dito, meron tayong renewal. And then after nyan, following here is the first fruit, mga kapatid. Okay? First fruit po ito. Kung hindi ako nagkakamali, mga ilang buwan, siguro mga 4 or 5 months, pagdating dito, we have our first fruit. Then after the first fruit, okay, we have here what? The Feast of Trumpet, yung Taruaya, Tarua, mga kapatid. Then following is the Day of Atonement. Then ito yung pinakalas na feast, which is the Sukkot. And on the last day of the Sukkot, the following day is the 8th day, mga kapatid.
So ito yung 7 process na we went through. So maganda yung point mo kanina, sister, na after today, so ano nang mangyayari? Abba Yahuwah provided us the weekly Shabbat para patuloy tayong mag-renew, mag-recommit sa ating covenants, ating mga... So kaya mahalaga talaga na weekly Shabbat nandyan tayo. Kasi yun lang po yung binigay ni Abba na pamaraan na tayo ay constantly reminded. After 6 days of work, siguro naligaw tayo, natisod tayo, then on the seventh day, bumalik tayo sa Kanya. So, yun po mga kapatid, weekly reminder ni Abba Yahuwah to make a covenant and to renew our covenant with Him. Until such time na yung sinabi mo, sister, sinabi ni Brother Kasadyaw, until such time na darating na si Yahushua at Abba Yahuwah manahan kasama natin. Wow, what a day mga kapatid na kung saan ngayon ating na-appreciate itong 8 days celebration. Kung napapansin niyo mga kapatid, taon-taon natin tayong ginagawang celebration. Lumalalim din po ang ating ano mga kapatid? Understanding. Ang ating understanding ay lumalalim. So, sa mga baguhan na naka-attend ngayon, we can guarantee you na the following year, maririnig mo uli ito, ma-affirm uli ito at maintindihan mo all the more at lalalim yung inyong pag-unawa sa kanyang mga salita, mga kapatid. So, yan po ang ating pagpapaliwanag, mga kapatid. At ito po ay nagbibigay sa atin ng ah, taus-pusong pasasalamat, gratefulness dapat, no? Ngayon, mula ngayong umaga hanggang mamaya, mga kapatid, sundown, dapat yung ating heart puno ng tuwa, puno ng saya, mga kapatid. So, ito na nga po yung ating essence sa ating celebration ngayon, mga kapatid. So, all esteem and praises kay Abba Yahuwah. Kayong mga manonood sa Republish, kung merong pangungusap si Abba Yahuwah patungkol dito sa mga fiest na aming ginagawa, nawa hindi ninyo patigasin ang inyong mga puso. Ayon sa ating nabasa kanina, harden not your heart. If you hear Abba Yahuwah is knocking at the door of your heart, then so be it. Soften your heart. Be teachable. And welcome natin itong mga katuruan na tinuturo ni Abba Yahuwah sa lahat sa atin. Yada Yahuwah mga kapatid, all esteem and praises kay Abba Yahuwah.